phone na water resistant. Nandito nga pala sa atin ngayon itong Honor X7C na kaya raw makasurvive sa mga water splashes. Kaya bago kayo bumili nito, i-check nyo muna yung review ko. So unahin na siguro natin pag-usapan yung design and build quality nitong Honor X7C. Kasi kung itsura lang naman ay talagang maganda ito tignan due to its classic style design. And meron nga pala itong 3 available colorways: Midnight Black, Forest Green, and Moonlight White. Itong unit nga pala na nasa atin ay yung Forest Green colorway na medyo may hawig dito sa Honor X8B natin na parang may leather finish kaya premium ito hawakan. Pero honestly, mas nagagandahan ako dun sa Moonlight White colorway since mas elegant yung style niya para sa akin. Pero holding this phone doesn't feel na affordable lang siya since high quality naman yung materials nito at maganda rin naman yung build quality. And syempre, makakalimutan ba natin yung pinagmamalaki nito? Which is yung pagiging splash proof niya. Meron po kasi itong IP64 dust and water resistance rating. And sinubukan nga rin pala natin na mag-splash test kung napanood nyo yung in-upload natin na video sa Facebook page ng Superb Dan. Pero disclaimer lang guys, dahil itong Honor X7C ay water resistant lang at hindi waterproof. Kaya I don't recommend na subukan nyo rin basahin or ilublob sa tubig yung phone nyo. Dahil na rin hindi covered yan ng warranty once masira ito. Pinapakita lang namin mga media or content creator na kaya niya makasurvive sa mga ganitong scenarios. But again, don't try it with this phone or kahit ano pang phone siguro. But with the fact na matibay yung Honor X7C ay mapapanatag tayo makakasurvive ito sa mga ganong incidents na hindi naman talaga natin may expect na mangyari. For input and output naman, meron tayong 3.5mm headphone jack, microphone, USB-C port, and main stereo speakers sa bottom part niya. Nasa left side naman ito yung hybrid SIM tray, while the volume rockers and power button / fingerprint scanner ay nasa right side. Then meron nga rin pala itong IR blaster and another microphone na matatagpuan natin sa top niya. For its display, meron nga pala itong malaking 6.77-inch TFT LCD screen na may HD+ resolution lang. Yes, mababa lang yung resolution ng display niya, pero decent pa rin naman yung viewing experience. But since TFT panel lang yung screen nito, ay sakto lang din naman yung colors na pinoproduce nito. I still enjoy watching videos sa phone na ito, lalo na meron din siyang dual stereo speakers na may up to 300% max volume and maganda naman yung audio quality niya para sa akin. You can also enjoy listening with your wired earphones dahil nga meron din itong 3.5mm headphone jack. Then smooth na nga rin pala yung scrolling experience nyo dito dahil supported na nito ang 120Hz screen refresh rate. Pero using this phone outdoors naman ay medyo challenging din dahil up to 850 nits lang yung max brightness nito. Pero goods din naman ito kapag nasa dark environment kayo since it can go as little as 2 nits na rin. Kung performance naman ang pag-uusapan ay hindi rin ito magpapahuli dahil meron na itong 6nm Qualcomm Snapdragon 685 octa-core chipset. Wait. Snapdragon 685? Well guys, hindi nga ganun ka-powerful yung chipset na ito. Pero sobrang optimized na niya sa phone na ito plus naka 720p resolution lang yung display niya. Kaya mas smooth yung performance dahil nga hindi mahirapan yung chipset na mag-process ng pixels. Sa totoo lang guys, hanga ako sa Honor dahil nga magaan at optimized na yung Magic OS 8.0 nila. Kaya I think nakatulong din yun sa phone na ito kasi goods talaga yung experience ko dito at wala naman ako na-encounter na problem. Even sa mabibigat na games like Genshin Impact ay playable naman siya. Pero syempre, in-adjust ko na rin yung graphics settings nito. Actually, wala na nga sana ako balak na subukan yung Genshin Impact dito dahil nga hindi ganun ka powerful yung chipset nito. Pero since may nag-request sa akin, tinest ko na rin. Nagulat ako kung kaya rin itong Honor X7C. Pero mag-expect kayo ng frame drop syempre. But playable na rin naman siya, lalo na sa Mobile Legends at Call of Duty Mobile. Since nakapasa ito sa game test natin, sure na tayong kaya niya na rin yung mga usual apps na ginagamit natin, especially social media apps. And based on my experience, goods na rin naman talaga siya. With that, I can recommend this phone not only for students natin dyan na may under 10k lang na budget, but pati na rin sa mga parents natin dyan at mga users na medyo clumsy, but naghanap ng matibay na phone na may good performance na rin. And sa mga gusto malaman yung benchmark scores natin dito, ang nakuhang points nito sa Antutu benchmark ay 356,000 plus, while 9,942 points naman sa PCMark Work 3.0 performance benchmark. Kung tutusin, goods na rin naman yung mga scores na nakuha niya. Pero I still want to suggest sa Honor na gumamit na sila ng mas mataas na chipset sa mga budget phones nila next time. Dahil nga, medyo luma na rin yung Snapdragon 685. Moving on sa camera niya, this phone already has a 108 megapixel main camera and 2 megapixel depth sensor para sa rear camera setup. While meron naman itong 8 megapixel selfie shooter sa harap. Okay, unahan ko na kayo.
Medyo napag-iwanan nga yung selfie shooter nito dahil 8 megapixel lang. Pero kita din naman natin dyan na decent din naman yung image quality. Sharp din naman siya at maganda yung details. Although medyo nahirapan kami dahil need talagang steady lang yung kamay mo. Dahil medyo lumalabo ito. Siguro depende na rin sa lighting condition. Pero decent na rin ito at goods na rin yung kulay ng selfie shooter niya. Then sa rear camera setup naman, dito masasabi kong ayos dahil nga naka 108 megapixel main shooter na ito. For me, enough na yung image quality nito para sa price niya dahil sharp, maganda ang details, and vibrant yung colors. Pero medyo nakulangan lang ako sa processing niya since nahihirapan siya sa mga contrasty na scenario. Lalo na kung medyo hindi ganun kaliwanag. Ang tamang words siguro dito ay medyo kulang yung dynamic range niya at kulang sa pag-enhance ng shadows. Sinubukan ko rin mag-video dito and decent na rin naman yung quality for me. Unfortunately, wala pa rin itong any stabilization. Pero you can use Google Photos app naman para i-stabilize yung mga shaky videos nyo. Medyo hassle nga lang pero this is just a budget phone nga lang kasi. But I'm hoping din na yung ibang upcoming budget phones ng Honor ay may EIS or OIS na para naman maging presentable yung videos natin. At for me, standard na rin yun sa ganitong pricing. Isa nga pala sa mga pinagmamalaki nito guys ay yung literal na malaki niyang battery capacity. Dahil meron po itong 6,000 mAh battery and nakakuha ito ng 18 hours and 50 minutes battery life. Sa PCMark benchmark natin, sobrang solid ng ganitong kakunat na battery guys. And sana nga dati pang ganito yung mga phones para hindi tayo palaging nagcha-charge. Pero based sa usage ko ay tumatagal nga siya ng 2 days. And ang maganda pa dito ay supported na niya yung 35 watts Honor Supercharge. Kaya sobrang bilis lang din niya i-charge. Nakakatawa nga rin pala na meron din itong supercharging boost mode na nalaman lang natin nung nag-guest tayo sa live stream ng Honor nung September 4. Basically, this feature disable yung trickle kung hindi ako nagkakamali. Nag-i-slow down po kasi yung charging guys kapag malapit na ma-full charge. But with this feature ay tuloy-tuloy na siya hanggang mag 100%. And ang charging time nga pala natin dito is umabot din ng 1.5 oras from 20% to 100%. Medyo di ganun kabilis kung tutusin. Pero sobrang laki kasi ng battery capacity nitong Honor X70C kaya okay na rin yan. For our conclusion, makakonsider ko na rin naman na sulit itong Honor X7C, especially sa mga naghahanap ng phone na kaya makasurvive sa mga unwanted splash and drop dahil sa durability nito. Di lang naman yan yung pinagmamalaki nito dahil nga mayroon din siyang malaking battery capacity na magandang feature na rin sa isang phone. Para sa akin naman ay okay na rin yung performance nito at display, kaya mag-enjoy na rin naman kayong gamitin ito. Kaya naman, may re-recommend ko itong Honor X7C sa mga users like students, parents, grandparents, and sa mga naghahanap ng decent phone na may matibay at matagal na battery life. So for its price and availability, mabibili na natin itong Honor X7C for only 8,999 pesos. Same price lang din dun sa predecessor nito. And pwede nga rin pala kayong makakuha ng free Honor gift camping light speaker for every purchase from November 8 to November 10. Ilalagay ko na nga lang pala yung mga links sa description box kung saan nyo ito mabibili. And I think ayun lang naman para sa video natin today. Thanks for watching! Ako nga pala si Dan at see you sa next vlog.